Balitang-balita ngayon si Amy. Yan yung aking ano diyan, basa diyan, It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Speaking of Amy, sikat na sikat si Amy ngayon, eh. Akala mo hindi ko napaghandaan yan, Darnel, Kasi ito si Amy nag-post ng, ano sa kanyang, Facebook or social media account tungkol dito kung sabi niya kung napipili lang ang kamag-anak. Ito 'yun, eh, 'no? Ito yung post niya, ang dami dito, ang daming bumira, ang daming sumakay, ang daming kumagkag, ang daming nagbigay ng interpretasyon, ang daming nagbigay ng meaning. Unang-una, this is a general statement, 'no? This is a general statement. 'Di naman niya sinabi na kung napipili kulang. Wala naman, 'di ba? Kung hindi naman niya sinabi na kung napipili ko lang ang aking kamag-anak para akuin, yung statement na 'yan. So, hindi rin naman niya sinabi na kung napipili lang nila ang kanilang kamag-anak, wala rin naman. Lahat puwede, 'di ba? Kasi ang sinasabi ng mga DDS ungas ngayon, tulad nitong si Aaron, 'di ko alam kung pinatatamaan ni Aaron si ano, si Digong. Sabi ni Aaron dito, gikan para sa masa naman, sa wala talaga silang balak na patahimikin at nagbibigay ng platform para makapagsalita ng dating pangulo. Hirap banggain ang kamag-anak, kaya ba? Oh, kaya ba kung napipili lang ang kamag-anak? Ah, basta puwede naman sabihin ni ano, puwede naman sabihin ni Ma'am Imee na ang patamang ganito ay puwedeng sinabi ni Sarah na kung napipili lang ni Sarah ang kanyang kamag-anak, lalo na yung kanyang ama. Dahil alam naman natin na si Digong ngayon na sumisira sa reputasyon ngayon ni Sarah, 'di ba? Puwedeng sabihin niya 'yun. Hindi naman sinabi ni Imee na kamag-anak ko, kung puwede ko lang piliin ang aking magiging kamag-anak. Layo naman nun, 'di ba, pero kinakargahan na 'to. Kinakargahan na 'to ng mga ewan ko dito sa mga ano, mga DDS shits. Dini-disrespect talaga ni Imee sarili niyang kamag-anak or sabihin man natin that, ito ay para kay Imee talaga. You know Imee. Imee is a woman with so many meanings. Kung mapasakay ka niya, kanya ka. Bato, Bongo, Robin, Tolentino, Cayetano ba? Puwede, Ma'am Marilyn Batad. Taga saan po kayo, Ma'am Marilyn Batad? Hanggang sa napanood ko si Sir Mike. Uy, Sir Mike, shout out. Oh, sana makita mo na yung message ko. Sabagay kani-kanina lang yun. Sabi ni Sir Mike, kontrabida na ba si Ma'am Imee? Si Ma'am Imee ba ay super ate o super kontrabida na sa kanyang kapatid at sa kanyang pinsan? Ay pangit naman, sabi nga ni Sir Mike Abi ay kapangit naman kung ganyan ang nangyayari. Naturingan kang ate, samantalang hindi ka pala umaayon sa mga gusto ng iyong kapatid. Sana hindi naman mangyari yun. Kasi Sir Mike, 'no? Marilyn Batag, Ilocos Sur. Saan po kayo sa Ilocos Sur, ma'am? Saan po kayo sa Ilocos Sur, Ma'am Marilyn Batag? Dun ako nag-ano kay Sir Mike Abe kagabi. Hindi naman nagtambay, talagang ni-reply ko talaga para marami kasi nagpapasa, mahigit 10 na yung nagbibigay, "Panoorin mo Bagtit, ang ganda ng sabi ni Sir Mike." 'Di ba? Ang masasabi ko lang, may sarili po akong, disposisyon. Wala po puwedeng magturo sa akin. Yan po ang aking adbokasya at, prinsipyo. Yan po yung sabi ni Mike Abe. Okay, sabi dito ni ano, alright, uy, Kabagis Vlogs, maraming Kabagis Vlogs 'to, Dahil diyan, Manong Kabagis, ay magpapasalamat ako sa inyo ng thank you, thank you. Uy, pasensya na yung mga nagpalipad kay Bagtit nung mga nakaraan, there's a glitch. Ang laki ng glitch. Paki-check niyo sa mga account niyo kung nababawas yung mga super chats niyo, Kasi ang laki ng glitch kaya hindi ko na pinost. Pasensya na, pero ngayon tignan ko po, 'no. Sumanib si Sir eh, pero si Sarah is not contradicting her father at the moment, but Sir Timeless has been very vocal his past few weeks, yes. Sir, bakit mo di Sir Mike minsan? Busy yun, Busy sa business.
Putya nakinig banat boy nandiyan ka pala. Shoutout. Akala mo si Mike Abe? Oh, ako si Mike Ube. Umepal din po si Joy De Bobo doon sa posting ni Amy tapos lahat sila kumakagkag. Jean Gomez, hello, 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 hello. Good PM po. Listening. Thank you, thank you. Lahat po sila binibigyan ng meaning kahit yung binanggit naman ni Ma'am Amy is a general statement. This is a general statement. Kung patama man ito, strike everywhere. Hindi naman siya nag-pinpoint ng pangalan. Hindi naman niya sinabi na pwede ko nang piliin ang aking Princess Bautista, shoutout. Hindi naman pwedeng kung napipili ko lang ang aking kamag-anak. Hindi naman niya sinabi. Malay mo, may pinatatamaan si Ma'am Amy ng mga ungas, gano'n. Puwede naman kaya, pinatatamaan niya si Digong dito na kung puwede lang itakwil ni Sara Duterte. Puwede lahat, pero yung akuin, bigyan ng konkretong kahulugan. Ikaw ba, Kapsat Bagtit, ano ba sa'yo about sa post ni Manang Amy? Manang Amy is a masyadong ano yan, mapipika ka tulad nung sinabi ko nga. Kung matatangay ka sa mga ginagalaw ni Ma'am Amy, kung patatangay ka sa mga sinasabi ni Ma'am Amy outside the Senate plenary, outside her work, kanya ka. Mawiwindang ka diyan. Ganyan ang master ni Senator Amy. At totoo lang, matatangay ka. Oh, may mga natangay ba mga loyalista? Wala. Ang natangay, ano natatangay? Mga DDS. Hindi ba inisip hindi niyo ba inisip mga DDS na kayo ang tinatangay nito? Whatever happen, kung ano man ang maging resulta nito, Amy will still and remain Marcos. She cannot be a Duterte. Hindi siya pwedeng maging Duterte. At kapag sa alanganing oras, Marcos versus Duterte, sa tingin niyo, kaninong kakampiyan? Ricardo Cunanan, hello. Taga saan po kayo? I'm here. I'm new here. Taga saan po kayo, Sir Ricardo? Naghangad kasi ng mataas na posisyon si Amy. Lahat naman ng politiko, from the Sangguniang Bayan of any municipality, ang hangad niyan tumakyat o tumaas. Ba? Pero ang foul kasi rito, yung marami ng kumakagkag, ito pa, hindi ko maintindihan tong si Aaron Peña. Pinatatamaan mo ba yung tatay mo na iniyak-iyakan mo? Ano, sinasabi mo na kung mapipili lang ni Sara na huwag maging ama si Duterte, ganun ba yun? Sabagay, kung ako man din ang anak ni Digong, talagang ayoko 'to. Oo, walang napatunayan 'to, ni isa. Bakit ang pangit ng reception ko 'no, ka-crumple, 'no. Ayusin natin, ganyan. Tapos ganyan, tapos low, 'yan. 'Yan, sabi nga ni Sir Mike, "Yan, para mas maganda po ang ating usapan, ako po ay, inyong pagbigyan. Ako po ay hindi po nadidiktahan. Meron po akong sariling prinsipyo." Ah, yung ating, gano'n si Sir Mike, ano. Ibig sabihin kakainin niya yung statement niya noon na hindi mag-isa na lang siya. So, whatever is, kung ano man 'yan, 'di ba? You know I me. Sala sa init, sala sa lamig 'yan. Pero magkikita tayo sa finals. Sa finals natin ibase lahat. Imbag nga malim ating bagtit advance happy new year, gano'n din po sa Ma'am Vilma Mapili. Hello, hello, hello po sa inyo. Advance Merry Christmas. Ah, Diyos ko, wag po kuya. Yun. Oo nga pala, Ricardo Cunanan at province ko Nueva Ecija, dito na kami nakatira ngayon sa Caloocan City North. Hello, hello, hello. Hello po sa mga taga Caloocan diyan. Hello din sa mga malapit diyan sa may, UE Caloocan. Oh, 'pag may gate dun pumasok ka, dun na yung papunta sa'min. Yung Caloocan, yung side gate, 'di ba? Merong gate dun, papunta ng yun, 'di ba?
Ayan, ewan ko, maraming maraming ibig sabihin. Pero kung ano man, bahala kayo diyan. Basta ako ay, makikiramdam lang. Ay, napindot ni Mama Lali Rivera si Ricardo Cunanan. I-add ko na nga siyang moderator para hindi mapag-initan. Hindi, ganyan talaga kaya ako nilalagyan ng blue rinse lahat kasi hindi, naintindihan ko 'yan, yung napipindot. Mm. Dahil sa gusto mong mag-comment, nata-time out, ugali ko na 'yan, ang dami ko na hindi ko sinasadya. Ay, buhay. Eh, this is a general meaning. Para sa'kin, maliban na lang kung, pininpoint sana ni Ma'am Imee na sarili niya. Mas maganda sana, that's why sabi ko nga, bakit minsan hindi ka pa dumiretso Ma'am Imee. Diretsuhin mo na para malaman ng lahat hindi na tayo nanghuhula ba, 'di. Kasi ang nabibiktima rito mga DDS, sabihin mo na kasi Kabsat bakit may kilala ka sa loob, eh. Hindi, yun lang po yung ano ko, yun lang po yung yun lang po yung alam ko na information na sa Senate may nagkakainitan daw. Gusto nilang palitan. Because we all know that they cannot do that to House Speaker Martin kasi buo ang suporta ng ano, ng, buong Kongreso sa kanya, eh. Nagbigay pa sila ng House Bill Resolution yung 1414, oh, na nagbibigay ng tiwala sa yun ang hindi nila puwede. Dito kasi sa Senate, maraming mga faction diyan, nahati sa 3, 4 pa na nga yata, nahati sa 4. So, dominante yung 4 ay 5. Pero 'pag nagkaisa yung 3, legwak yung iisang grupo na consisting of 5. Yun, pinag-initan nila. Gusto nilang i-change yung leadership. After all his statement lahat naman naka-direct kay Speaker Martin kaya gusto mag-Prime Minister kasi 'di mananalo ng actually yun, yung statement ni Ma'am Imee na gano'n, it's outdated, eh, outdated. Unang-una, papaano makakapag-House Speaker si Martin, sabihin na natin si Martin Romualdez. Paano makakapag-House Speaker, hindi nga gano'n ang sistema ng gobyerno natin, wala tayong Prime Minister. They have to change the constitution bago tayo magkaroon ng Prime Minister. At alam niya, Imee, na isa din siya sa mga mag-aapruba at magbabalangkas na batas na 'yan. Malabo, malabo yung sinasabi niya na may ambisyon na magka-Prime Minister, hindi nga tayo puwedeng magka-Prime Minister, eh. Unless siya mismo pumayag kasi senator siya, 'di ba? Outdated din si Ma'am Imee kasi 2 days after, bago siya magsalita, nakapagsalita na ang kanyang kapatid, si BBM, that instructing the Congress to study, pag-aralan. Pag-aralan pa lang, hindi pa babalangkasin, hindi pa iibahin. Pag-aralan kung puwede na baguhin, na maging pabor sa mga mamumuhunan. Hindi naman niya sinabi na inutos ng presidente na automatic tanggalin, palitan, hindi naman gano'n sinabi, eh. 'Ba, pag-aralan, 'yun ang sinabi ni BBM at itong si Martin Romualdez ay gumagalaw para pag-aralan at bigyan ng pagkakataon yung hiling ng pangulo. Wala namang masama dun, wala namang masama dun sa ginawa ni BBM, kaya lang nagsalita si Ma'am Imee na boom, Boljak, Robocano shout out, Boljak. Ang tingin ko rito yung pagsasalita ni Imee kasi na wag, Diyos ko, bakit ba kasi pinagpipilitan, gano'n. Kung aaralin mong mabuti, napahiya siya. Pero I don't think, she will took that personally. Pero kung sa ibang tao 'yan, if I were, kung na-commit ko yung statement na yun, napahiya ako. Kasi hindi ko alam nag-issue na pala yung kapatid ko, sarili kong kapatid hindi ko alam may ginagawa, 'di ba? Maybe this is just
itong paglalahad niya ng statement na 'to ay puwedeng para mapagtakpan yung sinabi niya, "Diyos ko, bakit naman kasi pinagpipilitan? Baka naman kasi merong isa diyan na gustong maging prime minister na hindi kayang manalo as president sa 2028." Parang gano'n sinabi niya, 'di ba? It's too early, masyadong maaga, masyadong maaga. Binaypass niyo na yung bina-bypass na ninyo yung 2025 election. Merong pagkakaroon pa tayo ng 2025 election, Ma'am Imee. 'Di ba mag-ano ka ba, re-electionist ba si ano, Ma'am Imee? Ma'am Imee, do'n ka na lang sa Ilocos. Sige na, do'n ka na lang. Last term na naman ni Macho ngayon, palitan mo na lang gobernador. Diyos ko naman. Eh, binibigyan kasi nila kahulugan yung sinabi ni Imee. Ma'am Imee is a full of so many comedies, so many drama, so many drama. Yan ang sabi ko sa inyo 'pag ano na, 'pag, napasukan na ng show business yung pulitika. That is, yan yung pinaka-poison, yan yung pinakalason sa mga tao, and I'm not amenable to that. Dapat ang nakikita sa pulitiko yung totoo, walang walang mekos-mekos. Kung ano yung nakikita, yun na yun. Transparency, dapat prangka. Kung ano yung sinasabi, yun ang ginagawa, 'di ba? Yan sa'kin, yan sa'kin ang imahe ng politician, eh. Pero kapag yung politician, mahilig sa drama, putak ina, yung kanta nga ni Juan Carlos, Labajo, JK Labajo, "'Di ba nakaka" Oo nga pala, muntik ako dun sa ano hapon, yung collaboration namin, buti na lang, thank you YT. Muntik na ako na-strike dun, buti pinabura. So yung portion na yun binura ko. Sabi ko, "Okey." So, bago nila pero kung hindi ko mabubura yun, I will contact the owner of the video.